Holy Week na naman at may kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano natin ipagdidiwang ang okasyon na ito. May iba't ibang activities na idinadaos ang iba't ibang religious group. Nagkakaroon sila ng retreat kapag Huwebes Santo na kung saan ay nagmumuni-muni sila sa ginagawang pagliligtas ng dakilang manunubos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ipinagdidiwang ang mahal na araw bilang paggunita sa pag-aalay ni Hesus ng kanyang buhay nang siya ay mamatay sa krus upang matubos ang ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Meron ding mga ilang diboto na nagpipinitensya, sinasaktan ng sarili, nagbubuhat ng krus at yung iba naman ay nagpapapako pa pagdating ng Biyernes Santo. Maging ako man ay makailang beses na ring naglakad mula Novaliches hanggang Grotto sa pag-aakalang mababawasan ang aking kasalanan kapag ginagawa ko yun. Pero isa pala yung malaking pagkakamali dahil ang ginawa ni Jesus ay sapat na at hindi na kailangang gayahin pa. Pero naging tradisyon na yon ng mga Pilipino. Pero hindi lahat ng mga Pilipino ay nagdidiwang ng Semana Santa sa pamamagitan ng religious activities dahil marami ring mga Pinoy na ginagawang bakasyon ang Holy Week. May mga family outing na kung saan ang maraming pamilya ay nagbabakasyon sa iba't ibang lugar. Very common na yan sa kulturang Pinoy. At ganun din ang gusto kong mangyari. May balak din akong magbakasyon pero iniisip ko pa kung saan. Yun ang pinag-uusapan namin ng kapatid kong babae at ng kaibigan kong isang bading. O ano? Saan ba tayo pwedeng magbakasyon? Ano sa tingin nyo? Yan nga ang iniisip ko, Kuya Justoni. Pero wala akong alam na magandang lugar. Ikaw, Tonet, may alam ka bang lugar na magandang puntahan? Oo nga naman, Tonet. Saan mo ba gusto magbakasyon? Ako? Gusto ko sana sa Boracay o kaya naman ay sa El Nido, Palawan. Aba, matindi ah. Kung magsalita ka, parang sa Divisoria lang tayo pupunta. Sinagot ko lang naman ang tanong mo Matagal ko ng pangarap na makarating sa Boracay at doon sa Palawan. Be realistic naman, Tonet. Doon tayo sa ma-afford natin. Hindi naman tayo mayaman eh. May naisip ako, Jennifer. Umuwi na lang kaya tayo ng probinsya. Oo nga no, matagal na tayong hindi umuwi roon. Mga bata pa tayo nang umalis doon. At kahit minsan ay hindi pa tayo nagbabalik. Kaya hindi rin natin alam kung naroroon pang mga kamag-anak natin. At kung meron man, hindi natin alam kung makikilala pa ba natin sila. Pumunta pa rin tayo. Pwede naman tayong bumalik kagad dito kung wala na nga tayong makikitang kamag-anak dun eh. Teka muna. Saan ba ang probinsya nyo? Sa Capiz. Ano? Sa Capiz? Aba, nakakatakot doon. Ang alam ko kasi pugad yun ng mga aswang eh. Totoo ba yun? Tama si Tonet. Ganun nga ang kumakalat na kwento sa iba't ibang panig ng Pilipinas na maraming araw aswang sa Capiz. Isang urban legend na maraming naniniwala pero wala namang matibay na batayan. Ilang taon din akong nanirahan doon at kahit ako'y bata pa lang noon ay meron na akong kamalayan. Ang probinsya ng Capiz ay masasabi kong isang tahimik at payapang lugar. At kahit minsan ay wala akong nabalitaang may lumitaw na aswang. Ni hindi ko nga narinig ang salitang aswang at nagtataka ko kung bakit yun ang naging trademark ng Capiz. Kahit ang aking mga kaibigan dito sa Maynila, kapag tinatanong nila ako kung anong probinsya ko at kapag sinabi kong taga Capiz ako, ang sunod nilang itatanong ay totoo bang maraming aswang sa lugar na yon?
At sa pagkakataong ito, ay ang kaibigan ko namang si Tonet ang nagtanong. Naku Tonet, hindi totoo yun. Hindi ko nga narinig ang salitang aswang nung bata pa kami. Oo, Tonet, maniwala ka. Walang aswang sa Capiz. Fake news lang ang kumakalat na balita. Sigurado ba kayo? Oo, kaya wala kang dapat na ikatakot. Pero kapag pogi at macho ang aswang, baka mamaya sunggaban mo pa siya. Meron bang poging aswang? Nakakatakot nga ang itsura ng mga yun eh. Pero wala ngang aswang sa probinsya namin. O ano, sasama ka ba, Tonet? Okay, sige. Sasama ako. Pwede bang kayong dalawa lang ang mag-enjoy? Saan ba tayo sasakay? Magbabarko ba tayo? Oo, magbabarko tayo. Hindi naman tayo magmamadali eh. Mas okay yung mahabang biyahe para joyride, di ba? At isa pa, mas matipid ang barko kesa sa eroplano. Okay, sige. Kailan tayo babiyahe? Kahit bukas, araw ng linggo. Para sa araw ng Lunes, naroon na tayo. Napagkasunduan nga naming tatlo na lumuwas patungo sa probinsya ng Capiz. Kaya Sabado pa lang ng gabi ay nag-impake na kami para sa mga isusuot namin sa loob ng 1 linggo. Dahil ganun lang katagal ang plano naming magbakasyon doon. Pero dadamihan na namin ang dala naming damit para kung sakaling malibang kami at mag-extend ang aming bakasyon ay merong kaming isusuot na damit. At kung sakaling kapusin ang dala naming kasuotan ay maglalaban na lang kami roon. Maliban sa mga damit at personal na gamit, ano pa bang dadalhin natin doon? Hindi ko rin alam kung ano pang pwede nating gawin doon maliban sa magbakasyon eh. Eh di, mamasyal na lang tayo. May mga magagandang lugar naman siguro tayo mapupuntahan, katulad ng beach. Hindi na kasi ako updated tungkol sa mga tourist spot sa probinsya natin eh. Pero may 3 beach akong alam. Yun yung Baybay Beach, Basyaw Beach, at Buntod Beach. Hindi ko alam ang mga sinabi mo ah. Hindi siguro pinupuntahan ng maraming tao. Pero alam kong sikat na beach sa Capiz ay ang White Sand Hills Beach Resort. Para na rin daw yung Boracay eh, dahil puti ang buhangin. O sige, doon na lang tayo mag-swimming. Agahan natin. Martes pa lang ay pumunta na tayo ron. Pero siguradong dudubungin nyo ng maraming tao kung Huwebes o Biyernes Santo na tayo pupunta ron. Habang nag-iimpake at naghahanap ng personal na gamit na aming dadalhin, ay napalingon ako sa isang lumang baul. Nilapitan ko yon at binuksan. Mga antik na gamit yon ng aking mga namayapang magulang ang nakatago roon. Pati na rin ang kagamitan ng aming lolo at lola at kahit ng mga kanununuan namin. May isang mahabang luma at kinakalawang na baril doon na ginamit pa ng aking lolo. Si Lolo Damian na naging kasapi pa ng mga gerilya na lumaban sa mga sundalong Hapon. At ang tatay naman ng aking lolo na si Ingkong Mariano ay naging kasama pa ni Andres Bonifacio. Kaya naman, nasa baul ding yon ang nag-iisang kalawanging itak na naging sandata niya dahil naging kasapi naman siya ng katipunan. May luma ring basyong metal na lalagyan ng tubig na may nakaukit pang sulat na ang nakasulat ay US Army. Marami pang ibang makasaysayang kagamitan ang nasa loob ng baul, katulad ng lumang relo, lumang coins, lumang singsing at kung ano-ano pa. Hanggang sa matuon ang aking pansin sa isang lumang leather bag na halos punit-punit na. At kinuha ko yun. Binuksan ko yun at naroon ng isang tansong medalyon na may bakas na rin ng kalumaan dahil marumi at nilulumot na. At marahil ay yun ang pinakaluma sa lahat ng mga gamit na naroroon dahil ang sabi sa akin ni Lolo Damian ay nakailang saling lahi na raw ang itinagal nun. At may kakaibang bertud daw ang medalyon na yon, pero hindi na matandaan ni Lolo Damian kung sino nga ba sa aming ninuno ang huling gumamit nun. Malaki ang medalyong yon dahil nasa 4 inches ang haba ng circumference. Makapal din yun
kaya may kabigatan din. Sa tansya ko ay kulang-kulang na kalahating kilo. Pinagmasdan kong mabuti pero hindi ko makita ang itsura ng nakaukit doon dahil nga sobrang dumi na at nilulumot pa. Hindi ko alam na kanina pa palang nakamasid sa akin ang kapatid kong si Jennifer at nilapitan niya ako. Ano yung hawak mo? Ah, ito. Lumang medalyon. Nasa itsura naman eh. Lumang-luma na nga. Pero ang laki ha. Oo, malaki nga. At hindi ko alam kung para saan to. Ang sabi kasi ni Lolo Damian, may kakaiba raw itong bertud. Anong bertud ang tinutukoy mo? Anting-anting ba? Hindi ko alam eh. Kaya nga naku-curious ako eh. Pero mas maganda kung lilinisin ko muna para makita ko kung ano talaga ang itsura nito. Kaya mo bang linisin yan? Eh sobrang dumi na kaya. Suka at baking soda lang ang katapat nito. At ganun nga ang ginawa ko. Isinalin ko sa isang maliit na palanggana ang kalahating bote ng suka at nilagyan ko ng isang kutsarang baking soda. Bumula ang suka nang lagyan ko ng baking soda. At para maging mas effective na panglinis ay naglagay din ako ng konting toothpaste at konting detergent na ginagamit panghugas ng pinggan. Maganda at mabisang kombinasyon daw yon. At hindi naman ako nahirapan dahil nalinis ko nga ang medalyon. Pinakinis at pinakintab ko rin yon gamit ang isang mabisang polishing wax. O ayan, ayos na. Tignan mo. Ang ganda na oh, tapos ang kinis na nitong medalyon. Aba, oo nga. Ang ganda nga. Tignan mo, ano nakasulat? Ewan ko. Hindi ko alam kung anong lingwahe ito eh. Hindi ko rin alam kung anong salita yan. At kahit alam natin yung language, ay hindi rin natin alam ang ibig sabihin. Ano ba nakasulat sa likod? Walang nakasulat sa likod eh. Pero may nakaukit na David Star. Ito, tignan mo. Star? Na may 6 na matulis na sulok? David Star nga yan. Ang pagkakaalam ko ay maganda ang ibig sabihin ng simbolong yan. Sandali, titignan ko lang rito sa cellphone ko. Teka, nasan ba yun? Ayan! Ito, nakita ko na! Patingin nga ako. Ako na babasa. O sige, basahin mo. The Star of David is a symbol of Jewish identity and the state of Israel. It represents unity, divine protection, and the connection between God and humanity. Aba, maganda pala ang ibig sabihin nito ah. Merong divine protection. Kung ganun, meron nga tong bertud. May kapangyarihan galing sa Diyos. May kasunod ba, Kuya Gistoni? Ituloy mo ang pagbabasa. Okay, sige. Itutuloy ko ang pagbabasa. The two interlocking triangles symbolize God's rule over the universe and the relationship between the spiritual and physical world. Aba, ayos ah. Maganda talaga ibig sabihin ito. Dahil totoo namang ang Diyos ang may control sa buong universe, di ba? At hindi lang ang physical world, kundi pati na rin ang spiritual world. Maganda nga, Kuya. At hindi yan anting-anting. Dahil ang kapangyarihang taglay ng anting-anting ay galing sa demonyo, di ba? Pero ang bertud ng medalyong yan ay galing sa Panginoon. Tama, ganun nga. At may ideya na ako kung anong lingwahe ang nakasulat dito sa medalyon. Malamang, Jewish language. Kung Jewish language yan, edi Hebrew. Ah, alam ko na. Meron akong apps dito sa akin cellphone. Language translator. Kahit anong wika ay pwedeng i-translate sa English. Ganun ba? Sige nga, subukan nating alamin ang nakasulat dito sa medalyon. Okay, sige, sandali. Bubuksan ko lang ang apps. Saan ba yun? Ito. O yan, nabuksan ko na. Itatapat ko ang camera nitong cellphone sa nakasulat sa medalyon, ha? Ano, okay na ba? Ano raw nakasulat sa translation? Aba, ang ganda. Ang ibig sabihin, in God we trust. In God we trust? Napakaganda nga.
Yun din kasi ang nakasulat sa $1 bill, di ba? Ano nga yung gagawin mo riyan sa medalyon, kuya? Eh di, dali natin sa kapis. Malay natin, magamit natin to sa oras ng pangangailangan, di ba? Tinapos namin ni Jennifer ang pag-iimpake ng gabing yun. Bukod sa isang maliit na maleta, ay meron din akong knapsack bag na kung saan naroon ang ilang personal kong gamit. Naroon din ang medalyon. Binalot ko pa yon sa isang tuwalya at inilagay ko sa pinakailalim ng bag. Kinabukasan, pagkatapos naming mag-almusal, ay dumating si Tonet. Aba, posturang-postura ka, bakla! Gusto mo yatang talbugan ng beauty ko? Syempre naman no, mas maganda talaga ako kaysa sa iyo. O ano, gora na ba tayo? Nagmamadali ka ba, Tonet? Meron ka bang hinahabol? Wala naman, excited lang ako. Ano ba sasakyan natin? Pupunta pa ba tayo sa pier? May malapit na bus terminal, kaya magrororo na lang tayo. Ano? Magbabas tayo? Akala ko ba sa barko tayo sasakay? Oo nga, magbabas tayo papuntang Pier 4. Tapos, yung bus na sinasakyan natin ay kasama rin sa ferry. At pagkarating natin sa pier ng Capiz, ay sasakay ulit tayo sa bus patungo sa ating destinasyon. Malapit lang naman ang Roro Bus Station. Kaya naglakad na lang kami mula sa bahay papunta roon. Masaya kaming nagkwekwentuhan habang naglalakad sa kalsada nang bigla kaming may narinig na sigaw. Sigaw ng isang babaeng naging biktima ng 2 snatcher. Nakita naming ang 2 lalaking tumatakbo ay dala-dala na ang shoulder bag ng babae. Napatigil kami sa paglalakad habang nakatingin sa 2 lalaking tumatakbo na ang direksyon ay patungo sa amin. Nang papalapit na sa amin, yung nauunang tumatakbo ay nagkatinginan pa kami. Nalingat siya at natisod. Akmang madadapa at babagsak patungo sa akin. Hindi ako nakailag, kaya bumangga siya sa akin. Pareho kaming natumba at sa aking pagbagsak ay tumilapon ang aking knapsack. Mabilis na bumangon ang snatcher at patuloy na tumakbo. Ako naman ay hindi agad nakabangon, kaya hindi ko agad nakuha ang aking bag. Kaya naman, yung pangalawang snatcher ang kumuha ng aking knapsack bag at itinakbo niya yon. Napasigaw na lamang si Tonet at natigilan naman si Jennifer dahil nabigla silang pareho. Bigla rin akong tumayo at hinabol ko ang lalaking kumuha ng aking bag. Anak ng putsa oh, kailangan maabutan ko siya. Kailangan ko mabawi ang bag ko. Hindi ko hahayaang makuha niya ang medalyon ko. Kaya hahabulin kita at hindi kita tatantanan kahit saang impyerno ka pa magpunta. Kung saan-saan nagpasikot-sikot sa pagtakbo ang 2 snatcher, pero patuloy akong nakasunod sa kanilang likuran hanggang sa mapadpad kami sa isang dead end. Meron ng mataas na pader sa dulo ng kalsadang aming binabagtas, kaya lahat kami ay napatigil sa pagtakbo. Isoli niyo sa akin ng bag ko. Wala kayong mapapala riyan. Kung walang mahalagang bagay dito, bakit mo pa kami hinabol? May mga personal na gamit ako dyan. Importante sa akin yun. Pero hindi importante sa inyo. Nariyan ang birth certificate ko, pati na rin ang diploma ko. May iba pa rin importanteng papeles sa bag na yan. Pero wala yung pakinabang sa inyo. Kaya sige na mga tol, isoli nyo sa akin yan. Sige, isasoli namin to sa'yo. Kapalit ng wallet at cellphone mo. Saglit akong napaisip nang sabihin nila yon. Hindi ko maaaring ibigay sa kanila ang cellphone ko dahil maraming importanteng bagay at impormasyon ang nakasave doon. Hindi ko rin maaaring ibigay ang wallet ko dahil malaking halaga ang naroroon. Naroon ang pamasahe namin ni Jennifer, balikan papuntang Capiz, pati na rin ang aking pocket money. Pero mas lalo namang hindi ko pwedeng isakripisyo ang medalyon. Hindi ko hahayaang mapasakamay nila yon. Ano pang itinataka-taka mo riyan, ha? Akin na ang wallet at cellphone mo. Bilisan mo! Hindi ako kumibo.
Patuloy akong nag-isip. Kahit naman paano, ay may konti akong alam pagdating sa martial art. Nag-enroll ako sa isang taekwondo session at 6 na buwan din akong nagsanay. Kaya alam ko ang basic technique sa larangang yon ng martial art. Ano bang iniisip mo, ha? Papalag ka ba? Lalaban ka ba sa amin? Wala na nga siguro akong ibang magagawa kundi ang lumaban. 2 laban sa 1. Kaya bahala na si Batman. Sige, ganito na lang. Magsuntukan na lang tayo. Aba. Matapang, ah. Pero wag ka na magtangkal lumaban. Dahil kawawa ka lang. Mabubugbog ka lang. Hindi ko agad namalayan ang pagsulpot ng 3 panlalaki sa aking likuran. Kaya ganun na lamang ang pagkabigla ko nang mapalingon ako sa kanila. Delikado na ang lagay ko dahil 5 na ang aking kalaban. Kaya napapikit na lang ako at nanalangin. Diyos ko po, tulungan niyo ako. Kayo lang po ang maaasahan ko sa pagkakataong to. Kaya sana naman ay protektahan niyo po ako at iligtas niyo po ako mula sa mga lalaking ito na halangang kaluluwa. Marahil ay dininig ng Panginoong Diyos ang aking panalangin dahil isang kakaibang pangyayari ang sunod na naganap. Ala, bakit ganito? Biglang bumigat ang dala kong baga. Para bang may puwersang humahatak sa akin. Sa isang iglap ay biglang natumba ang snatcher na may dala ng bag ko. Namangha naman at nabigla ang kanyang mga kasama at nabuhayan ako ng loob. Alam ko, may kinalaman ang medalyon sa pangyayaring yon. Samantala, sa mga sandaling yon ay labis namang nag-aalala sa akin sina Jennifer at Tonet. Ano na ngayon ang gagawin natin? Baka kung ano na nangyari sa kapatid mo. Kaya nga nag-aalala na ako. Nasaan na kaya si kuya? Jennifer, ano kaya kung tumawag na tayo ng pulis? Ano namang sasabihin natin sa pulis na hindi nga natin alam kung saan siya nakarating? O ano? Tutunga nga na lang ba tayo rito? Wala ba tayong gagawin? Wala naman tayong ibang magagawa kundi ang maghintay at umasang walang masamang mangyayari kay Kuya Gistoni. 15 minuto pa ang lumipas at ligtas akong nakabalik at nabawi ko ang aking bag. Diyos ko, salamat naman kuya at walang masamang nangyari sa'yo. Siya nga naman, Gistoni. Anong ginawa mo? Paano mo nabawi ang bag mo? Nako, mahabang storya. Kaya mamaya ako na lang ikikwento habang nasa biyahe tayo. Habang nakasakay kami ng bus papuntang pier, ay inusisa ako ng 2 kong kasama kung paano ko nabawi ang aking bag. Nag-aalangan akong magkwento, kaya sinabi kong saka ko na lang sasabihin kapag nasa ferry na kami. Lalo tuloy silang na-curious. Ano ba naman yan? Masyado mo naman kaming sinosuspense. Sabihin mo na kasi. Siya nga naman kuya, bakit hindi mo may kwento sa amin? Ang kulit nyo naman. Wala nga ako sa mood na magkwento. Mamaya na lang. Ayoko talagang magkwento dahil ayokong maglabas ng maselang impormasyon tungkol sa medalyon, kaya iniwasan kong magsalaysay ng buong pangyayari. At nang makasakay na kami sa ferry, ay kinulit na naman nila ako. Hindi nila ako tinantanan, kaya napilitan akong magkwento, pero hindi ko sinabi ang totoong nangyari at nag-imbento ko ng istorya. Ganito kasi yon. Hinabol ko sila hanggang makorner ko sila sa isang dead end. At dahil may alam ako sa martial arts, nakipagsuntukan ako sa kanila. Natalo ko sila at nabawi ko ang bag ko. We, talaga? Ang galing mo naman. Ano kasi, Chuck Norris? Wala kang kahit konting pasa sa muka at wala ka rin kahit konting galos? Siya nga naman kuya, 2 sila tapos nag-iisa ka lang. Alam mo naman, Jennifer, di ba, na nag-aral ako ng taekwondo nung nasa kolehiyo pa ako. Natatandaan mo ba nung gulpihin ko yung isang lalaking ng bastos sa'yo? Ay oo nga pala, may alam ka nga pala sa martial arts. Aba, talaga, Gistoni? Ang galing mo naman.
Pet malo ka pala. Kaya lodi na kita. Pakis naman no. Uy, ayoko nga. Baka mamaya may kamandag pa ang halik mo eh. Ano kamandag? Ang harsh mo naman sa akin. Siya nga naman kuya, huwag ka namang harsh kay Tonet. Kiss lang naman eh. Sige Beshi, ipagtanggol mo ako at ikaw na lang ang hahalikan ko. Hay nako Tonet, kung naging lalaki ka lang sana. Alam mo, ako nangihinayang sa gandang lalaki mo eh. Kinabukasan na ng umaga nang makarating kami sa address na aming pupuntahan. Halos 20 taon din kaming hindi nakauwi, kaya hindi rin namin alam kung naroon pa rin ba ang bahay na aming tinirahan. 9 na taong gulang pa lang ako noon nang lisanin namin ang lugar na yon dahil lumuwas kaming buong mag-anak sa Maynila. May ilan din kaming kamag-anak sa Quezon City at tinulungan nila sina itay at inay na maghanap ng trabaho at pareho silang naging factory worker. Dahil sa kanilang pagsisikap ay naitaguyod nila ang pag-aaral namin ni Jennifer. Pareho kasi silang naging OFW sa Qatar. Pero sa kasawiang palad ay pareho rin silang nasawi sa isang airplane crash dahil bumagsak ang eroplanong kanilang sinasakyan nang pauwi na sila sa Pilipinas. Kaya kaming dalawa ni Jennifer ay 4 na taon nang ulila sa magulang. At pareho naman kaming may trabaho at kaya naming buhayin ang aming sarili. Wala kaming pasok ng Sabado't Linggo, kaya mahaba ang aming magiging bakasyon. At ngayon nga, araw ng Lunes Santo, ay bumalik kami sa probinsyang aming pinanggalingan. Hindi namin alam kung saan hahagilapin ang aming kamag-anak at hindi rin namin alam kung naroroon pa nga ba sila o marami pang buhay sa kanila. At sa aming pagtatanong-tanong ay may nakapagturo sa amin sa bahay ng isa naming kamag-anak, si Lolo Bianong, ang kapatid ni Lolo Damian. Mano po, Lolo Bianong? Kawa ka na Diyos. Pagkatapos naming magbigay galang kay Lolo Bianong, ay ipinakilala namin ang aming sarili. Mga apo pala kayo ni Kuya Damian. Opo, Gestoni po ang aking pangalan. At ito naman po, ang kapatid kong si Jennifer. Magandang umaga po, Lolo Bianong. Kasama rin po namin ang aming kaibigan, si Tonet po. Magandang umaga po Lolo Bianong. Kumusta po kayo? Abay mabuti naman. O ano, kumain na ba kayo? Nako, hindi pa nga po eh. Nagutom nga po kami sa paghahanap ng kamag-anak nitong dalawa kong kaibigan. Abay pasensya na kayo. Hindi ko kasi inaasahang may darating akong bisita. Pero kung makapaghihintay kayo, ipagluluto ko kayo ng inyong makakain. Habang nagluluto, si Lolo Bianong ay nakipagkwentuhan kami sa kanya at marami siyang naikwento tungkol sa mga nangyari pagkatapos naming umalis sa bayan na aming sinilangan. Marami na rin nagbago sa loob ng nakalipas na mahabang panahon. At pagkatapos naming kumain, ay lumabas at nagpunta ng bukid sina Jennifer at Tonet. At kaming dalawa naman ni Lolo Bianong ay nag-usap ng masinsinan. Ano bang pakay nyo at nagpunta kayo rito? Dito po kami isinilang ni Jennifer. Kaya gusto po naming malaman kung may mga kamag-anak pa po kami rito. May ilan pa naman tayong kamag-anak, pero nasa iba't ibang lugar na sila. Dahil ang karamihan sa kanila ay may kanya-kanya ng pamilya. Alam po ba ninyo kung nasan po yung mga pinsang ko na kalaro namin ni Jennifer nung mga bata pa po kami? Balak mo ba silang puntahan? Wala na ba kayong ibang gagawin? May balak po sana kami mag-swimming bukas sa White Sand Hills Beach Resort po. Alam po ba ninyo yun? Aba oo, maganda nga ron. Dinadayo yun ng mga turista, lalo na kapag may okasyon. Siya nga pala, hanggang kailan ba kayo rito? Hanggang sa matapos po ang Semana Santa. Baka sa linggo pa po kami uuwi. Hindi naman siya pinagtatabuyan ko kayo.
Pero hindi kayo dapat abutin dito ng Biyernes Santo. Delikado ang lagay nyo rito. Ho? Bakit naman po? Ano po bang problema? Huwag ka na magtanong iyo. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Hindi ko alam kung anong dahilan ni Lolo Bianong. Bakit ba niya nasabing delikado ang lagay namin kung hindi kami aalis bago mag-Biyernes Santo? Ano bang meron sa araw na yon? Samantala, ng mga sandaling yon, ay masayang namamasyal sa bukid sina Jennifer at Tonet. Nalilibang silang pagmasdan ang magandang tanawin. Maraming magagandang bulaklak, kaya marami ring paru-parong lumilipad-lipad sa paligid. 10:00 ng umaga at maganda ang panahon. Aba, okay pala rito, no? Nakaka-relax at nakakawala ng stress. Oo nga, tama ka. Natatandaan ko pa nga, nung bata pa kami ni Kuya Tony, madalas din kaming mamasyal dito. At masasabi kong mas maganda noon kumpara sa ngayon. Siyempre naman, no? Marami na kasing nagbago sa loob ng mahabang panahon. Masayang nagkikwentuhan sina Jennifer at Tonet nang may isang lalaking biglang sumulpot mula sa kanilang likuran. Magandang umaga sa inyo. Ay, magandang umaga naman. OMG, ang gwapo niya. Mukhang artista. Oo, guwapo nga si Nikolay. Matangkad siya at may pagkamistiso. Meron siyang bigote at balbas at kahawig niya si Ian Veneracion. Gayunpaman, may pagkapresko ang kanyang dating. Siya nga pala. My name is Nikolay. May I know your name? I am Tonet. My full name is Antoinette de la Merced. Hindi ikaw ang tinatanong ko, kundi ang kasama mo. Grabe naman siya. Suplado pala. Bakit hindi ka makapagsalita, Miss Beautiful? Okay ka lang ba? May nasabi ba akong hindi maganda? Wala. Okay lang ako. Jennifer ang pangalan ko. Wow, what a beautiful name. Kasing ganda mo. I'm glad to meet you, Jennifer. Iniangat ni Nikolay ang kanyang kamay bilang gesture na gusto niyang makipagkamay kay Jennifer. Naiilang ang dalaga pero iniabot pa rin niya ang kanyang kamay kay Nikolay. Hinawakan ng maigpit ng gwapong binata ang kamay ni Jennifer at nagtama ang kanilang paningin at halos matunaw ang aking kapatid sa kinatatayuan niya dahil sobrang lagkit ng titig sa kanya ni Nikolay. Excuse me. Pwede bang bitiwan mo na ang kamay ko? Bumitaw sa pagkakahawak sa kamay si Nikolay at humingi ng paumanin. I'm sorry, Jennifer. Pasensya ka na dahil na-carried away lang ako. Masyado kasi akong nabighani sa iyong kagandahan. Siya nga pala. Ngayon ko lang kayo nakita rito Bagong salta ba kayo sa lugar na ito? Oo, taga Maynila kami Pero dito ako pinanganak. Diyan kami tumutuloy kila Lolo Bianong. Kapatid siya ng original kong lolo, si Lolo Damian. Kilala mo ba siya? Hindi ko kilala ang yung Lolo Damian pero kilalang kilala ko si Lolo Bianong. Kaya magpapaalam ako sa kanya. Dadalaw ako sa inyo mamayang gabi. Nagpaalam din kagad si Nikolay at naging palaisipan kina Tonet at Jennifer ang binatang yon. Sino ba talaga ang mahiwagang lalaking yon at mukhang interesado siya sa aking kapatid. Wow, nakakainggit ka naman, Beshi. Hinawakan niyang iyong kamay at napakalagkit pa ng titig niya sa iyo. Ikaw na talaga. Huwag ka nga mainggit sa akin dahil nayayabangan ako sa kanya. Ikaw lang naman ang nai-impress sa kanya At ibang klase ka rin naman Antonio. Antoinette pa ang ginamit mong pangalan. Nakakita ka lang ng gwapo, nawala ka na sa iyong sarili. Ano magagawa ko? Ang gwapo niya talaga, no? Muntik na nga mahulog ang panty ko sa sobrang kilig.
Ano? Nagpapanty ka? Aba, oo naman ano. Hindi brief ang ginagamit kong underwear, no? Sa katunayan nga, ay tibak pa ang suot ko ngayon. Talaga? Tibak ang suot mo? Bakit mo naman ako pinagtatawanan? Ano ba nakakatawa sa sinabi ko? Siyempre, ini-imagine ko pa lang, natatawa na ako. Kung nakatibak ka, saan mo tinatago yung lawit mo? Pagkatapos naming mag-usap, ni Lolo Bianong ay pinuntahan ko sa bukid sina Tonet at Jennifer. At sa aking paglalakad ay nakasalubong ko pa si Nikolay. Hindi ko siya kilala pero nginitian ko siya. Pero hindi niya ako pinansin at tuloy-tuloy lang sa paglalakad. At sa likod ng bahay ay kinausap ni Nikolay si Lolo Bianong. Ano ka mo? Pakiulit nga ang sinabi mo. Hindi ba niyo ako narinig? Ang sabi ko, kursunada ko si Jennifer at nagdalaw ako sa kanya mamayang gabi. Nakikiusap ako, Nikolay. Huwag ang aking apo. Ibalato mo na lang siya sa akin. Anong ibig mong sabihin, Lolo Bianong? Kursunada mo ba rin ba at sarili mong apo? Mali ang iniisip mo. Hindi ko magagawa sa aking apo ang karumal-dumal na binabalak mo. Huwag kayong mag-alala, Lolo Bianong. Walang masamang mangyayari kay Jennifer. Pati na rin sa dalawa niyang kasama. Pero kung hindi kayo makikisama, ay alam niyo na ang mangyayari. Dahil alam niyo na rin ang kaya kong gawin. Naalarma na si Lolo Bianong. Kaya minsan pa ay kinausap niya ako at binalaan sa panganib na posible naming harapin. Sino ba talaga ang Nikolay na yun? At parang takot na takot po ay sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, makinig ka na lang sa akin dahil para rin sa kaligtasan yung tatlo ang sinasabi ko. At ngayon, anong gusto niyo pong gawin namin? Pupunta rito mamaya si Nikolay. Sabihin mo kay Jennifer na pakitunguhan niya ng mabuti. Ano? Aakit siya ng ligaw sa kapatid ko? Ganun na nga. Kaya pakitunguhan niyo na lang ng maayos. Madali akong kausap, Lolo Bianong. Lalaki rin ako at naiintindihan ko si Nikolay. Maayos namin siyang pakikitunguhan kung magiging maayos din siya. Pero kung babastusin niya ang kapatid ko, ibang usapan na yon. Meron talaga siyang paglalagyan. Huwag kang magiging maraas, apo ko. Dahil siguradong pagsisisihan mo yon. Kinausap ko si Jennifer tungkol sa sinabi ni Lolo Bianong at nakinig naman siya sa akin. Kahit nayayabangan at napepreskuhan siya kay Nikolay, ay sisikapin pa rin daw niya ng pakitunguhan ito ng maayos. Kilala ako ni Jennifer. Palaban ako at hindi basta-basta magpapaapi kahit kanino. Kaya hanggat maaari ay iiwasan niyang ako ay masangkot sa gulo. At gaya na nga ng inaasahan, dumating si Nikolay. May dala siyang iba't ibang prutas at isang dosenang itim na rosas. Oo, tama kayo nang narinig. Itim na rosas na kung hindi ka mag-iisip ng malalim ay aakalain mong may hindi magandang mensaheng hatid. Sa totoo lang, ang black rose ay merong negative and positive meaning. Dahil ang itim na rosas ay simbolo ng pagluluksa, pagre-rebelde at pamamaalam. Sa kabilang banda ay simbolo rin ito ng panibagong umpisa at kalakasan. At meron din itong mensahe na mas malalim na pagmamahal at dedikasyon. Mas malalim pa sa mensaheng hatid ng pulang rosas. At alam ni Jennifer ang tungkol sa bagay na yon. Ano? Black roses? Bakit, Jennifer? Hindi mo ba nagustuhan? Siyempre gusto ko. Maraming beses na ako nakatanggap ng iba't ibang uri ng bulaklak. Pero ito, ang first time ko na makatanggap ng itim na rosas. Mabuti naman at nagustuhan mo. Pero, alam mo ba ang ibig sabihin yan? May dual meaning to. Pwedeng maganda at pwede ring
hindi ka nais-nais. Pwedeng ang maging resulta ay pagdiriwang o kaya naman ay pagluluksa. Tama ka. At nakadepende sa iyong magiging desisyon ang iyong magiging kapalaran. Kaya dapat na maging maingat ka sa iyong pagpapasya. Tila isang banta ang binitiwang pananalita ni Nikolay. Nangangahulugan bang kailangang naaayon sa kanyang kagustuhan ang magiging desisyon ng aking kapatid? Paano kung hindi siya magustuhan ni Jennifer? Ano ang gagawin niya? Magiging maras ba ang sunod niyang hakbang? Siya nga pala. Meron ka bang gagawin bukas? Gusto sana kitang yayaing mamasyal. Ililibot kita sa magagandang lugar dito sa probinsya natin. Nako, I'm sorry Nikolay ha. Hindi kita mapagbibigyan dahil magsiswimming kami bukas eh. Okay, sige, walang problema. Sasama na lang ako sa inyo. At sana naman ay mapagbigyan niyo ako. Kung ako ang masusunod, ay ayokong may iba kaming kasama sa pagsiswimming. Dahil para sa akin, ay asungot lang si Nikolay at hindi kami makakapag-enjoy ng gusto. Pero bilang pagsunod sa payo ni Lolo Bianong, ay pumayag na rin kami. Kahit yun ay labag sa aming kalooban. Kinabukasan nga ay nagtungo na kami sa beach resort na gusto naming puntahan. At dahil kasama namin si Nikolay, ay isinama na rin namin si Lolo Bianong. At pagkarating namin sa beach, ay hindi na humiwalay si Nikolay kay Jennifer. Para siyang anino na laging nasa tabi ng kapatid ko, kahit saan ito magpunta. Teka, bakit parang naiilang ka yata sa akin? Ano naman akong hindi maiilang? Dig mo pa ang ason laging nakabuntot sa akin. Pasensya ka na. Ayoko lang kasi na mawalay ka sa aking paningin. Pero, nasasakal ako eh. Pwede bang dumistansya ka naman sa akin kahit konti? Para namang may nakakahawang sakit ako kung ako ay iyong ituring. Pasensya ka na Nikolay. Nagpapakatotoo lang ako. Ayoko makipagplastikan. Okay, sige. Magprangkahan na tayo kung yan ang gusto mo. Gusto kita, Jennifer. Gusto kitang pakasalan. Dahil gusto rin kitang maging asawa. Ano? Kung magsalita kay parang ganun lang kadalian lahat ah. Ang pag-aasawa ay hindi kasing simple ng pagbili ng sapatos katulad ng gusto mo mangyari. Nasabi ko na ang gusto kong mangyari. Kaya bibigyan kita ng 2 araw para makapagpasya. Kaya kailangan malaman ko ang iyong desisyon bago sumapit ang hating gabi ng Huwebes Santo. May halong pagbabanta ang sinabing yon ni Nikolay. At ang taning na kanyang ibinigay ay para bang taning na rin para sa buhay ni Jennifer. At dahil nga sa pressure na aming nararamdaman, ay hindi namin na-enjoy ang aming swimming at maaga kaming umuwi. Hindi na sumabay si Nikolay at humiwalay na sa amin. Nagsumbong sa akin si Jennifer at pagdating namin sa bahay ay muli kaming nag-usap ni Lolo Bianong. Hindi ko na po gusto ang nangyayari, Lolo Bianong ha. Para po kasing pinipilit ni Nikolay na sumang-ayon si Jennifer sa gusto niyang mangyari. Hindi ko rin ito gusto. Dahil nasa panganib ang buhay nating lahat. Teka lang po, Lolo Bianong ha. Ilang beses niyo na po yung sinabi, pero ayaw niyo naman pong ipaliwanag kung bakit. Huwag niyo na pong itago sa amin ang bagay na dapat naming malaman. O siya sige, sasabihin ko na ang totoo. Si Nikolay ay isang aswang. Ano? Totoo ba ang sinasabi niyo, Lolo Bianong? Oo, totoo yun. At hindi lang ordinaryong aswang si Nikolay. Siya ang pinakamalakas na aswang sa buong probinsya ng Capiz. At marami siyang tauhang mga aswang. Hindi pa rin ako makapaniwala, Lolo Bianong. Sa maniwala ka't sa hindi, yun ang katotohanan. Kung kaya ninyong umalis ngayon din, ay umalis na kayo. Bago pa maging huli ang lahat. Paano po kami makakaalis? Mukhang wala naman po mga tricycle na bumabiyahe papuntang bus terminal.
Yun nga ang problema eh. Wala nang bumabiyahe ng ganitong oras dahil masyadong matumal ang pasahero. Nasa liblib na lugar tayo. Maaga kaming naghapunan. 6:30. Ganon talaga ang oras ng hapunan sa probinsya. At 7:00 pa lang ay wala nang gumagala sa labas at nasa loob na ng bahay ang mga tao. Maaga rin silang matulog. 8:00 pa lang ng gabi ay mahimbing na sila. Pero gising na gising pa rin ako. Lalong-lalo na ang aking diwa dahil umiinom ako ng kape. At habang lumalalim ang gabi, ay lumalalim din ang aking iniisip. Hindi mawala-wala sa isip ko ang sinabi sa akin ni Lolo Bianong. Kung totoo ngang aswang si Nikolay at marami siyang tauhan, ay kailangan maging alerto ko dahil posibleng sumalakay sila anumang sandali. Mag-aalas 11 na ay hindi pa rin ako makatulog. Marahil ay epekto na yon ng 2 tasa ng kape na aking ininom. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si Jennifer. Hindi rin daw siya makatulog, samantalang naghihilik naman na si Tonet. Iniisip mo ba ang taning na ibinigay sa'yo ni Nikolay? Oo, kuya. Para kasing may pagbabantaan taning niyang yon. At habang kausap ko siya kanina, ay parang may naramdaman akong kakaiba sa kanyang pagkatao. Hindi ko alam kung ano yon. Pero talagang hindi siya normal na tao, kuya. Hindi talaga siya normal na tao, Jennifer. Huwag ka mabibigla. Dahil isa siyang aswang. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo? Tinatakot mo ba ako? Hindi ako nagbibiro, Jennifer. Totoo ang urban legend. Maraming ang aswang dito sa probinsya natin. At isa na roon si Nikolay. At siya mismo ang pinuno ng kanilang grupo. Pero, paano mo naman nalaman, kuya? Sino may sabi sa'yo? Sino pa? E di si Lolo Bianong. Maya-maya pa ay nilapitan kami ni Lolo Bianong. Hindi pa rin pala siya natutulog. Totoo po ba, Lolo Bianong? Totoo po bang aswang si Nikolay? Sinabi na pala sa'yo ng iyong kapatid. Opo, Lolo. Kailangan po kasing malaman yun ni Jennifer. At ngayong alam mo na, kaya dapat na maging alerto ka sa lahat ng oras. Ano pong gagawin ko, Lolo? Tinaningan po ko ni Nikolay. Nakapagpasya ka na ba? Kanina pa lang po ay buo na po ang pasya ko. Hindi po ako sasang-ayon sa kanyang proposal. Lalo na po ngayon nalaman ko na isa pala siyang aswang. Kung ganon, kailangan nating maganda. Hindi yun matatanggap ni Nikolay dahil malakas na sampal yun sa kanyang pagkalalaki. Siya nga pala, may isa pa akong gustong sabihin sa inyo. Malapit na ang Biyernes Santo. Magkakaroon ng General Assembly ang lahat ng aswang sa buong probinsya ng Capiz. Ano ho? General Assembly ng mga aswang? Aba, akalain mo yun. Meron din pala silang General Assembly. Ganun na nga. Dahil kung tayong mga Pilipino ay nagdidiwang ng mahal na araw, ganun din sila. Pero tuwing Biyernes Santo lang nila yon idinadaos. Biyernes Santo ng mga aswang? Kung ganun, espesyal na pagdidiwang yun para sa kanila. Tama ka. At pagsapit ng hating gabi ng Huwebes Santo hanggang 3:00 ng madaling araw ng Biyernes Santo ay nagsasagawa sila ng ritual. Sumasamba sila sa demonyo para madagdagan ang kanilang lakas at kapangyarihan. Ilang taon na nila yung ginagawa, kaya naman kakaiba ang lakas ni Nikolay. At sa ngayon ay siya na marahil ang pinakamalakas na aswang, hindi lang dito sa probinsya natin, kundi sa buong Pilipinas. Kung totoo nga ang sinabi ni Lolo Bianong, siguradong lahat kami ay magiging target ng mga aswang na yon, lalo na't hindi makukuha ni Nikolay ang kanyang gusto. Pero ano bang dapat kong ikatakot? Hanggat nasa akin ang medalyon ay hindi ako dapat mangamba dahil alam ko ang taglay na bertud nun. Tandang-tanda ko pa
kung paano ako iniligtas ng medalyon sa grupo ng mga snatcher na aking nakaharap. Kusan lumabas sa aking bag ang medalyon. Nagliwanag yon at lumipad, at isa-isang tinamaan ng medalyon ang 5 snatcher at natumba silang lahat. Hindi ko alam kung patay na ba sila o nawalan lang sila ng malay. Ilang sandali pa ay pumasok sa kanyang silid si Jennifer para matulog. Katabi niya si Tonet na kanina pang mahimbing at naghihilik. Ako na may nanatili sa salas at patuloy na nakipag-usap kay Lolo Bianong, at hindi na ako nagdalawang isip. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa tangan ko na medalyon. Pwede ko bang makita ang sinasabi mong medalyon? Sige po, Lolo. Teka, kukunin ko lang po sa bag ko. Kinuha ko ang medalyon at ipinakita ko yon kay Lolo Bianong. Kinuha niya ito at pinagmasdang mabuti. Tinignan niya ang nakasulat na letra sa harap ng medalyon, pati na rin ang nakaukit na David Star sa likod. At nagulat ako dahil biglang nagliwanag ang medalyon at nabitiwan yon ni Lolo Bianong. At sa pagbagsak sa sahig ay nawala ang liwanag. Ilayo mo sa akin ang medalyon na yan! Dinampot ko ang medalyon at muli kong inilagay sa bag. Ano pong nangyari sa inyo, Lolo Bianong? Bakit niyo po nabitiwan yung medalyon? At parang takot na takot po kayo. May ipagtatapat ako sa iyo. Pero huwag kang matatakot sa akin. Ang totoo niyan, isa rin akong aswang. Ano? Teka. Totoo po ba ang sinasabi niyo, Lolo Bianong? Oo. Sa katunayan, ay kasama akong dumadalo sa aming pagtitipon tuwing Biyernes Santo. Pero gaya nga ng nasabi ko, huwag kayong matatakot sa akin dahil hindi niyo ako kaaway. Blood is thicker than water, ika nga. Kaya mananaig pa rin ang pagiging magkadugo natin. At dahil nasa iyo ang medalyon, kaya meron na tayong laban kay Nikolay at sa kanyang mga tauhan. Kaya po ba nabitiwan niyo ang medalyon? Dahil po nasilaw kayo? Ganun na nga. Ang pakiramdam ko kasi ay bigla ko nang hina nang magliwanag ang medalyon, at ganun din ang magiging epekto sa iba pang aswang. Pati na rin po ba kay Nikolay, Lolo Bianong? Hindi ko lang alam dahil hindi ordinaryong aswang si Nikolay. Hindi lang 10 aswang ang katumbas ng kanyang lakas. Baka nga umabot pa sa 100. Sa kamay niya ang medalyon ay wala nang makakapigil pa sa kanya na sakupin ang buong mundo. Posible pong makuha ni Nikolay ang medalyon? Hindi porket nasa iyo ang medalyon ay magiging kampante ka na. Hindi natin alam ang mga posibleng mangyari, at kung sakaling ang mapasakamay niya ang medalyon, ay magagawa na niya ang lahat ng kanyang gusto. Kaya hindi natin dapat hayaan na mangyari yon. Ilang sandali pa lumipas, nakarinig kami ng mga sigaw. Sigaw na nanggagaling sa silid nila Tonet at Jennifer. Dali-dali kami ni Lolo Bianong na pumunta sa silid nila, at sa aming pagpasok ay nakita naming takot na takot silang dalawa. Oh, bakit? Ano nangyayari? May kumakalampag at lumalakad sa ibabaw ng bubong. At meron ding nagtatangka magbukas ng bintana. At may narinig pa kaming pagaspas ng pakpak. Para bang may malaking ibong lumilipad. Narinig din namin ang muling pagaspas ng mga pakpak at kumalampag uli ang bubong ng bahay. Diyos ko, ayan na naman sila. Sino ba sila? Mga aswang sila. Lalabas ako at haharapin ko sila. Tama nga, si Lolo Bianong. Meron ngang 2 aswang sa ibabaw ng bubong at may 2 manananggal na lumilipad sa ibabaw ng bahay. At sina Jennifer at Tonet ang gusto nilang biktimahin. Kaya naman, kinuha ko sa aking bag ang medalyon, at minsan pa ay masusubok ko ang taglay nitong bertud. Sa pangalawang pagtatangka
ay nabuksan ng 2 manananggal ang bintana. Lumantad sa amin ang nakakatakot nilang itsura. Putol ang kanilang katawan at meron silang malaking pakpak na parabang pakpak ng paniki. Nanlilisik ang kanilang mga mata at matutulis ang kanilang mga pangil. Pati ang mga kuko nila ay matutulis din. Ibinuka ng isang manananggal ang kanyang bibig at lumabas ang mahaba niyang dila. Binulungan ko ang hawak kong medalyon. Sinambit ko ang katagang tulungan mo kami. Biglang nagliwanag ang medalyon at inihagis ko ito sa manananggal na parabang isang frisbee. Sapol sa bibig ang manananggal at naputol ang kanyang dila at kusang bumalik sa aking mga kamay ang medalyon. At narinig ko ang matinding pagdaing ng manananggal. Kaya yung isa pang manananggal naman ang nagtangkang sumalakay. Walang hiya ka! Anong ginawa mo sa kasama ko? Bakit impacta ka? Naiinggit ka ba? Gusto mong ikaw naman ang isunod ko? Humanda ka! Dahil papatayin kita! Ikaw ang papatayin ko! Diablong buwang! Minsan pa ay inihagis ko na parang frisbee ang medalyon. Tinamaan sa leeg ang manananggal at naputol ang kanyang ulo. Patuloy na lumipad ang medalyon at yung isa namang manananggal ang nahagip sa leeg at naputol din ang kanyang ulo. Nasaksihan yon ng 2 pang aswang kaya natakot sila at tumakas. Hinabol naman sila ni Lolo Bianong na naging aswang na rin. Mas malakas sa kanila si Lolo Bianong kaya napatay niya yung isang aswang, subalit nakatakas naman ang isa pa at nagsumbong kay Nikolay. Ang sabi ko sa inyo ay magmanman lang kayo mga gunggong. Bakit kayo sumalakay? Pasensya na, Master Nikolay. Tatakam kami at hindi namin napigilan ang aming sarili. Hindi ko naman inaasahang mapapahama kami. Mabuti na lang at nakatakas ako. Napatay kasi ni Lolo Bianong yung aswang na kasama ko. Yun ang isa pang hindi ko nagustuhan. Mukhang kinakalaban na ako ni Lolo Bianong. Hindi ko naman siya masisisi. Dahil pinagtatanggol lang niya ang kanyang mga apo. At pinahanga niya ako. Dahil sa taglang niyang lakas, kahit matanda na siya. Napatay niya ang mas batang aswang. Pati na rin ang 2 manananggal. Hindi si Lolo Bianong ang pumatay sa kasama kong 2 manananggal. Kundi isang lumilipad na liwanag. Isang korteng bilog na liwanag. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Hindi yung kalokohan, Master Nikolay. Kitang-kita ng 2 mata ko kung paano napugutan ang ulo ng 2 manananggal na kasama ko. Nahagip ang leg nila ng lumilipad na liwanag. Dahil sa pangyayaring yon, ay hindi kami nakatulog buong magdamag. Kailangan kasi naming maging handa dahil baka may mga aswang at manananggal na muling sumalakay. Umaga na nang kami ay makatulog at tanghali na nang kami ay magising. Araw na yon ng Miyerkules. Diyos ko, natatakot na ako sa lugar na to. Umalis na tayo rito. Hindi na kayo pwedeng umalis. Dahil sa mga sandaling ito, ay marami ng tauhan ni Nikolay ang nagmamatsyag at nagbabantay sa atin. May mga aswang pa rin kahit tanghaling tapat. Tuwing gabi na sila nagiging aswang. Nasaan yung tao naman sila sa araw? At malamang, inutusan na sila ni Nikolay. Siguradong may mga pipigil sa inyo kapag nagtangka kayong umalis. Teka, Lolo Bianong. Bakit niyo po alam ang mga bagay na to? Ipinagtapat na rin ni Lolo Bianong kina Tonet at Jennifer ang kanyang tunay na pagkatao. Totoo po ba yun? O ginugood time niyo lang po kami? Totoo yun, Tonet. Pero huwag kang mag-alala. Dahil kakampi natin si Lolo at tutulungan tayo ni Lolo kung paano natin haharapin ang ating komplikado at delikadong sitwasyon. Pero, ano na ngayon ang gagawin natin, kuya? Maghihintay na lang ba tayo sa muling pagsalakay ng mga aswang? Huwag kang mag-alala, Jennifer. Akong bahala sa kanila. Hanggat nasa atin ang medalyon, ay wala tayong dapat na ikatakot. Nakita naman ninyo ang nangyari, di ba? 4 lang sa kanila sumalakay sa atin.
Paano kung isang laksana ng mga aswang ang lulusob sa atin? Sa palagay mo ba, lahat sila ay kayang puksain ng hawak mong medalyon? Siya nga naman, Jess Tony. Wala tayong katiyakan sa bagay na yan. Hindi natin alam kung hanggang saan at kung hanggang kailan tayo magagawang ipagtanggol ng medalyon na hawak mo. Kahit ako man ay hindi nakatitiyak kung kaya nga bang puksain ng medalyon ang buong hukbo ng mga aswang na pinamumunuan ni Nikolai. Pero wala namang kaming magagawa, kundi ang umasang kami ang magtatagumpay laban sa mga kampon ng kadiliman sa pamamagitan ng medalyon. Makalipas pa ang ilang oras ay tinawag ako ni Lolo Bianong at pinuntahan ko siya sa kanyang silid. May hawak siyang aklat. Tama ang kutob ko, Jess Tony. Ano pong ibig niyo sabihin? Ano po ba ang tinutukoy niyong kutob? Ito, basahin mo. Binuksan ni Lolo Bianong ang hawak niyang lumang aklat. Halos magkaluray-luray na ang cover. Puti ang orihinal na kulay ng bawat pahina, pero nagkulay brown na dahil sa sobrang kalumaan. Pero nababasa pa rin ng maayos ang nakasulat at medyo malinaw pa rin ang mga nakadrawing doon. Tignan mo itong nakadrawing na larawan dito. Ganun na lamang ang pagkabigla ko dahil kahawig na kahawig ng medalyon ang larawang yun. Kinuha ko ang medalyon at ikinumpara ko sa nakalarawan sa isang pahina ng aklat. Ito nga po, Lolo Bianong. Ito nga po ang medalyong nakalarawan dito sa aklat. Ano po bang aklat na ito? At kanino po ito nanggaling? Hindi ko alam kung saan ito nagmula. Pero mga nakaraang kasaysayan ang nakasulat dito. Lahat ng mga misteryong hindi may paliwanag ay nakasulat dito. May nakasulat din dito tungkol sa mga dinosaur, tungkol sa mga alien, sa Bermuda Triangle, at kung ano-ano pang kababalaghan. Wow, ayos ah. Ang galing naman ng aklat na yan. Pero ano-ano po ba ang nakasulat dito tungkol sa hawak kong medalyon? Yun nga ang binabasa ko ngayon. Pero walang specific na impormasyong sinasabi. Malalaman na lang daw kung ano talaga ang silbi niyan, kung ano ang hinihingi ng sitwasyon. At alam mo ba kung sino ang orihinal na may-ari ng medalyon na yan? Sino po ba? Walang iba, kundi si Haring David. Yun ang nakasulat dito sa aklat. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Lolo Bianong. Dahil kung si Haring David nga ang may-ari ng hawak kong medalyon, ay nangangahulugan lang na may 3,000 taon na ang nakakalipas. Pero David Star ang nakaukit sa medalyon, kaya posible ngang si Haring David ang may-ari. Pero paano nga ba napunta sa aking mga ninuno ang medalyong ito? Teka muna, Lolo Bianong. Wala namang nakasulat sa Bible na merong iniingatang medalyon si Haring David. Hindi naman lahat ng bagay at lahat ng pangyayari ay nakasulat sa Biblia. Pero paano po napunta sa ating mga ninuno ang medalyong ito? Huwag mo nang alamin. Marahil ay merong isang misyong nakaatang sa iyo na dapat mong tuparin gamit ang medalyong yan. Marami pa akong katanungan, pero hindi ko na dapat pang problemahin yon dahil wala rin naman akong mahahagilap na sagot. Kaya ipapaubaya ko na lang sa tadhana ang mga susunod na mangyayari. Minsan pa ay kumagat na naman ang dilim, kaya kinakabahan kaming lahat dahil inaasahan na namin ang muling pagsalakay ng mga aswang. At sa pagkakataong ito ay hindi lang 4, kundi mas marami ng aswang at manananggal ang magtatangkang kami ay patayin. At malamang ay kasama na rin si Nikolai. At ganun nga ang ginawa ni Nikolai. Tinipon niya ang ilang aswang upang sumalakay sa amin. Mahigit sa 30 ang bilang nilang lahat. Master Nikolai, sa palagay mo ba ay sapat na ang ating bilang? Hindi pa naman sila papatayin. Dahil Miyerkules pa lang ngayon. Tatakutin lang natin sila para mapilitan si Jennifer
na sumang-ayon sa aking kagustuhan. Pero Master, paano kung muli na namang lumabas ang bilog na liwanag? Siguradong mamamatay tayong lahat pa nagkataon. Yan ang isa ko pang gustong alamin. Hindi kasi kapanipaniwala ang sinabi mo sa akin. Kaya sa pagkakataong ito, ay malalaman ko kung ano ba talaga ang tinutukoy mong bilog na liwanag. May kutob akong baka ginagamitan lang tayo ng mahika. Malay ko ba kung may kasama silang salamangkero? Sino na bang salamangkero ang tinutukoy mo? Hindi ko alam. Posibleng si Lolo Bianong. At may isa pa akong pinaghihinalaan. Ang kapatid ni Jennifer na lalaki. Si Gistoni. Kaya malalaman ko ngayon kung ano ba talaga ang hiwagang bumabalot sa sinasabi mong bilog na liwanag. Pagsapit nga ng hating gabi, ay dumating ang aming inaasahan. Mga aswang na manananggal na pinangungunahan ni Nikolay na ngayon ay nasaan yung aswang. Nakakatakot ang kanyang itsura dahil sa lahat ng mga aswang ay siya ang pinakamalaki. Halos triple ang laki niya kumpara sa kanyang mga alagad. At malaki rin at malakas ang kanyang boses. Nakalutang siya sa ere at may suot pa siyang kapa katulad ni Dracula. Nakalutang din sa ere ang mga manananggal, kaya dinig na dinig ang sabay-sabay na kampay ng kanilang mga pakpak. Ang ibang aswang naman ay hindi nakalutang dahil nakatapak ang mga paa nila sa lupa, pero nakakatakot din ang itsura nila. Matatalim ang pangil at nanlilisik ang kanilang mga mata. Puno ng balahibo ang itim nilang katawan, pero si Nikolay pa rin ang pinaka nakakatakot sa lahat. Samantala, kaming apat ay nasa loob ng bahay at inihahanda namin ang aming mga sarili sa kanilang pagsalakay. Hawak ko ang medalyon at handa ko na yung gamitin kung kinakailangan. May hawak namang latigo si Lolo Bianong. Latigo na yari sa buntot ng page dahil pangontra yon sa aswang. Hindi na niya kailangang maging aswang dahil sapat na ang hawak niyang sandata. At bilang depensa, kaming apat ay nagsuot ng kwintas na bawang. Yun kasi ang sabi ni Lolo Bianong dahil bawang ang pangontra sa mga aswang. Hanggang sa magsalita na si Nikolay. Huwag kayong matakot. Hindi namin kayo sasaktan. Dahil may isang salita ako. Hanggang bukas pa naman ang ibinigay kong taning sa'yo, Jennifer. Kaya sana ay hindi ka magkamali sa iyong desisyon. Nanatili kaming tahimik. Nagkakatingin ng kaming apat at nagpapakiramdaman kung sino sa amin ang sasagot. Wala ba kayong sasabihin? Alam ko naririyan lang kayo sa loob at naririnig niyo ang aking sinasabi. Magsalita kayo! Hanggang sa sumagot na si Jennifer. Nakapagpasya na ako, Nikolay. Hindi ako papayag sa gusto mo mangyari. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Hindi na ba magbabago ang isip mo? Oo. Buo na ang pasya ko. At hindi na yun magbabago pa. Hindi ko magagawang makisama sa isang halimaw na katulad mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag kang magkakamali ng desisyon. Dahil sigurado na pagsisisihan mo yun. Hindi na ako nakatiis, kaya ako naman ang nagsalita. Hindi kami natatakot sa'yo at sa'yong mga alagad. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Pero tinitiyak kong hindi ka magtatagumpay. Matapang ka, Gestonia. Kaya sige, ipakita mo sa akin ang iyong katapangan. Sumenya si Nikolay at tatlong manananggal ang sabay-sabay na sumalakay. Tinangka nilang buksan ang bintana at nabuksan nila yon kahit nakakandado. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Inihagis ko sa kanila ang medalyon. Nagliwanag yon at sunod-sunod na nahagip ng medalyon ang leeg ng tatlong manananggal at naputol ang kanilang mga ulo. At pagkatapos ay kusang bumalik sa aking kamay ang medalyon. Nagulat si Nikolay sa kanyang nakita.
Nakita mo ba yon, Master Nikolay? Oo, totoo nga pala sinasabi mong bilog na liwanag. Muling sumenya si Nikolay at 3 aswang naman ang lumusob at giniba ang pinto ng bahay. Sa kanila ko naman inihagis ang medalyon at katulad sa 3 manananggal ay ganun din ang nangyari sa 3 aswang. Kaya sa muling pagsenyas ni Nikolay ay sabay-sabay na sumalakay ang natitirang mga aswang at manananggal. Kumilos din si Lolo Bianong. Hinagupit niya ng latigo ang mga aswang at manananggal na lumalapit sa kanya at dumadaing sa sobrang sakit ang tinatamaan ng hagupit ng kanyang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Inihagis kong muli ang medalyon at sa isang hagis ko ay 2 o 3 alagad ang nahagip nun at naputulan ng ulo. Nakailang hagis din ako kaya marami akong napatay na aswang at manananggal. May ilan ding napatay si Lolo Bianong gamit ang kanyang latigo hanggang sa maubos ang lahat ng tauhan ni Nikolay. Hanggang sa isa na lang ang natira. Humanda ka, Nikolay! Dahil dumating na ang iyong katapusan! Tumakas na tayo, Master Nikolay. Tayong 2 na lang ang natitira. Tayo naman na sunod na mapupugutan ng ulo pa nagkataon. Hindi. Hindi tayo tatakas. Hindi ako natatakot sa bilog na liwanag. Kung ganon, saluin mo ito! Inihagis ko kay Nikolay ang medalyon at umaasa kong yun na ang kanyang katapusan. Pero nagkamali ako dahil nangyari ang hindi ko inaasahan. Nasalo ni Nikolay ang medalyon at nakipagpambuno siya rito. Nilalabanan niya ang puwersa ng medalyon at sa kanilang pagbubuno ay nagpaikot-ikot sa ere si Nikolay. Hindi siya bumibitiw sa pagkakahawak sa medalyon. Nagkasabit-sabit din siya sa puno kaya nagkaputol-putol ang mga sanga nito. Para siyang nakipag-wrestling sa medalyon. Bumagsak din siya sa lupa at nagpagulong-gulong pa. Matagal silang nagpambuno hanggang sa mabitiwan na ni Nikolay ang medalyon at bumagsak na ito sa lupa. Bumagsak din si Nikolay at hinanghina dahil halos maubos ang kanyang lakas. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Naging tao na siya. Nilapitan siya ng kanyang alalay na aswang. Ayos ka lang ba, Master? Nangihina ako. Tulungan mo akong makatayo. Bigla akong kinabahan dahil hindi bumalik sa aking mga kamay ang medalyon at hindi ko alam kung saang banda yun bumagsak. Napatingin ako kay Lolo Bianong na nanghihina na rin dahil sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nakita ko ring tumatakas si Nikolay pero paika-ika na siyang maglakad. Sinamantala ko ang pagkakataon. Kinuha ko kay Lolo Bianong ang hawak niyang latigo at hinabol ko si Nikolay. Malapit ko na sana siyang abutan nang may dumating na 3 manananggal at inilipad nila si Nikolay. Kaya natakasan niya ako. Hanggang sa binalikan ko na sina Jennifer at Lolo Bianong. Inabutan mo ba siya iyo? Hindi po. May nakasalubong po akong 3 manananggal at tinangay nila si Nikolay. Paano yan? Siguradong babalikan nila tayo. Ano ba naman yan? Diyos ko! Ano ba nangyayari na to? Natatakot na talaga ako, ha? Wala na ba talagang paraan para makaalis tayo sa lugar na to? Wala na tayong ibang magagawa kundi ang lumaban. Ang medalyon lang talaga ang tangi nating pag-asa. Teka muna. Oo nga pala no. Nasaan na ba yun? Hindi ko alam, kuya. Akala ko nasa yun eh. Anak ng putya, oo. Kailangan makita ko yun. Kinabahan ako dahil hindi ko alam kung nasaan na nga ba ang aking medalyon. Paano kung hindi ko na yun makita? Siguradong babalikan kami ni Nikolay at mas marami na siyang isasamang alagad. At kung hindi ko makikita ang medalyon, ay siguradong mamamatay kaming lahat. Kaya napapapikit na lang ako at nananalangin. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Alam po namin kayo na lang po ang aming pag-asa. At naniniwala po kung ginagawa lang ninyong kasangkapan ng medalyon
upang kami ay iligtas. Alam po namin sa inyo nang gagaling ang kaligtasan at proteksyon. Kaya Panginoon ko, lumalapit po kami sa inyo. Naniniwala po kaming ang inyong kapangyarihan at kabutihan pa rin ang siyang mananaig laban sa kasamaan. Tunay ngang kahanga-hanga ang kadakilaan at biyaya ng Panginoong Diyos dahil mabilis ang kanyang naging tugon sa aking panalangin. Ayun kuya, may nagliliwanag sa bandaron. Aba, oo nga. Malamang sa medalyon nang gagaling ang liwanag na yun. Teka, pupuntahan ko lang. Hindi ko na nagawang puntahan ang pinagmumulan ng liwanag dahil minsan pa ay kusang lumapit sa akin ang medalyon at kinuha ko yun. Nawala ang liwanag ng aking hawakan at iniligay ko uli sa aking bag. Pwede na siguro tayong matulog ngayon. Sigurado po ba kayo, Lolo Bianong? Baka mamaya sumalakay po uli mga monster na yon. Hindi nila gagawin yon. Nangihina pa si Nikolay. Kaya kailangan niya ng sapat na panahon para makapag-ipon ng lakas. Tama si Lolo Bianong. Matulog na tayo dahil kailangan din natin makapagpahinga at mag-ipon ng lakas. Dahil pagod kaming lahat, kaya naging mahimbing ang aming tulog. At sa aming paggising ay pare-pareho ang mga katanungang pumasok sa aming isip. Kailan ba muling sasalakay si Nikolay? At gaano karami ang isasama niyang alagad? At ang pinakamabigat na tanong ay hanggang kailan kami mananatiling buhay? Hindi na sila sasalakay mamayang gabi. Teka, paano niyo po nasabi yun, Lolo Bianong? Magsasagawa sila ng ritual. Umpisa mamayang hating gabi hanggang 3:00 ang madaling araw. Teka, Lolo Bianong, ano po bang ritual yon? Mananalangin sila kay Satanas at mag-aalay sila ng 7 sanggol. Oh my God! Nakakatakot naman. Saan naman po sila kukuha ng sanggol? Ngayon pa lang ay may plano na sila, kaya't alam nila kung sino-sino sanggol ang kanilang dudukutin. Diyos ko, ano ba yan? Nakakaawa naman ang mga sanggol na yun. Ako man ay naaawa rin at nakokonsensya. Ilang taon na rin kasi akong kasama sa kanilang ritual, kaya saksi ako sa karumal-dumal nilang ginagawa. Kaya naman, hindi na ako dadalo sa kanilang General Assembly mamaya. At isa pa, wala nang tiwala sa akin si Nikolay dahil marami na rin ako napatay sa kanyang mga tauhan. Alam kong mas maigpit ang sunod naming pakikipaglaban kay Nikolay at sa kanyang mga tauhan, kaya dapat ding mas maging maigpit ang gagawin naming paghahanda. Kaya naman, gumawa din si Lolo Bianong ng 2 panlatigo para kina Jennifer at Tonet. Kailangan din kasi nilang tumulong sa haharapin naming matinding laban. Tinawagan ko naman ang kaibigan kong pastor dahil meron silang gaganaping retreat at prayer meeting. Hihilingin ko sa kanyang pati kami ay isama nila sa kanilang panalangin. Samantala, sa hideout ni Nikolay, 12:00 pa lang ng tanghali ay isa-isa nang nagdadatingan ang kung sino-sinong tao na nanggagaling pa sa iba't ibang panig ng buong probinsya ng Capiz. Hindi lang sa pinanggagalingan sila nagkakaiba dahil magkakaiba rin sila ng mga edad. Mula teenager hanggang senior citizen, pati mga propesyon nila at status na buhay ay iba't iba rin. May mga mayayaman na nagmula pa sa prominenteng pamilya. Meron ding ilang politiko at businessman. May doktor, abogado, engineer, arkitekto, accountant at iba pang mas mataas na propesyon. Pero meron din namang mga simpleng mamamayan o magkakaiba ng antas sa lipunan. Pero meron silang one thing in common. Lahat sila, mga aswang, na magsasama-sama sa isang General Assembly mamayang hating gabi para ipagdiwang ang isang okasyon, ang Biyernes Santo ng mga aswang. Aba, mukhang mas marami ang makakadalo ngayon kumpara nung 1 taon. Lagi namang ganon. Taon-taon ay merong nadadagdag na bagong kasapi ng ating samahan. Pero marami na rin ang nabawas sa atin.
Tama ka. Malaking kawalan na nalaga sa atin. Kaya pagbabayaran yon ng apo ni Lolo Bianong. Sumapit ang 7:00 ng gabi at katatapos lamang naming kumain at lahat kami ay kinakabahan, lalo na ang 2 kong kasama. Pero buo ang loob namin ni Lolo Bianong. Hindi kami dapat matinag. Kailangan naming maging matapang sa pinakamatinding laban na aming haharapin. Buti ka pa, Tonet. Ang dami mong nakain. Siyempre naman no, dinamihan ko na. Malay ko ba kung ito na ang aking huling hapunan? Ika nga baka ito na ang last supper ko. Huwag kang negatonet. Kailangan positibo ang takbo ng ating pag-iisip. Isang katerba ng sasalakay ng mga aswang at manananggal mamaya. For sure, marami talaga sila. Ama, marami nga sila. Kaya tatanungin ko po kay Lolo Bianong, gaano po karami ang aswang na magdadaos ng General Assembly mamaya? Ilang beses na rin akong nakadalo sa kanilang tao ng pagtitipon. At sa aking tansya, humigit kumulang sa 200 ang bilang ng mga regular na dumadalo sa Biyernes Santo ng mga aswang. Ano po? 200? OMG! Ang dami nun! Kahit pagalo sila kadami, hindi sila sasantuin ng hawak kong medalyon. Huwag kang masyadong kampante, kuya. Nakita mo naman ang nangyari kagabi, di ba? Muntik nang makuha ni Nikolai ang ipinagmamalaki mong medalyon. May katwiran si Jennifer. Kakaibang lakas talaga ang ipinakita ni Nikolai. Nagawa niyang kontrahin ng puwersa ng medalyon. At sa pagkakataong ito, ay magkakaroon na naman sila ng ritual na kung saan ay mag-aalay sila ng mga sanggol sa demonyo. At bilang kapalit, ay madadagdagan na naman ang lakas ni Nikolai. Habang tumatagal kasi, ay palakas siya ng palakas. Kaya walang katiyakan kung kakayanin nga ba ng medalyon ang taglay na lakas at kapangyarihan ni Nikolai. May naisip na akong paraan para maayos natin ang problema. Susubukan kong dumalo sa kanilang pagtitipon. At ano pong inyong binabalak, Lolo Bianong? Baka mamaya mapahamak lang po kayo at hindi na makabalik ng buhay. Siya nga naman po, Lolo Bianong. Isa ng kaaway ang tingin sa inyo ni Nikolai. Kaya malamang napatayin niya kayo. Maganda naging samahan namin ni Nikolai sa loob ng matagal na panahon. Kaya kakausapin ko siya ng mahinaon. Baka sakaling magagawa pa nating makipagkasundo sa kanya. Malabo po yun, Lolo. Imposible na pong mangyari yun. Pero, wala namang mawawala sa atin kung susubukan, di ba? Tama si Tonet. Walang masama kung magbabakasakali ako. At meron pa akong isang pakay kung bakit gusto kong dumalo sa kanilang pagtitipon. Aalamin ko kung ano talaga ang kanilang binabalak. Sinasabi ba ninyong titiktikan nyo ang kanilang ikinikilos? Ganun na nga. Dahil makailang beses na rin akong inutusan ni Nikolai na maging espiya niya. At sa pagkakataong ito, ay ako naman ang mag-i-espiya sa kanya. Alam kong delikado ang gagawin ni Lolo Bianong, kaya pinigilan ko siya. Pero ayaw niyang magpapigil, kaya naman pumayag na rin ako. Pinuntahan nga niya si Nikolai. Ang lakas naman ng loob mong magpakita pa sa akin, Lolo Bianong. Anong masamang hangin ang nagdala sa iyo rito? Regular naman akong dumadalo sa ating taunang pagtitipon. Hindi na ba ako welcome dito? At nagtatanong ka pa, ha? Pagkatapos mo akong traidorin, alam mo bang kayang-kaya kitang patayin sa loob lamang ng 10 segundo? Alam ko yon, Nikolai. Pero hindi mo man lang ba aalamin kung bakit kita pinuntahan dito? Sige, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong mangyari. Sa mga sandaling ito, ay takot na takot sila. Kaya pwede kong kumbinsihin si Jennifer na magbago ang isip niya. Talaga? Magagawa mo yun? E paano kung hindi siya pumayag? Eh di ako na mismo ang gagawa ng paraan para bumagsak sila Sa iyong mga kamay. At sa palagay mo ba,
Maniniwala ako sa iyo, Atanda. Sige nga, bigyan mo nga ako ng sapat na dahilan kung bakit dapat kitang pagkatiwalaan. Hindi ko naman gagawin yun ng libre. Siyempre, may hihilingin akong kapalit. Anong kapalit ang gusto mo? Ako ang hirangin mo bilang iyong kanang kamay. Kung ikaw ngayon ang presidente ng mga aswang, gusto kong ako ang maging vice-presidente. Hindi ko alam na may ganun palang binabalak si Lolo Bianong. Pero, kunwari lang yun. Dahil gagawin lang niya yung dahilan para maisakatuparan niya ang tunay niyang plano para sa amin. Napaniwala ko si Nikolay, kaya pagkakataon na ninyong makatakas. At paano naman po kami makakatakas? Mag-aalas 11 pa lang ng gabi. Alas 12 pa mag-uumpisa ang ritual na aabutin ng hanggang alas 3 ng madaling araw. Kaya may 4 na oras pa kayo para makaalis dito. Iwan nyo na ang iba nyong mga gamit. Mga importante na lang ang dali ninyo para walang sagabal. Paano po kami aalis kung wala naman po kami masasakyan? At paano rin po kung may humadlang po sa amin? Wala nang haadlang sa inyo dahil naroroon nga sila lahat sa pagtitipon. At dito lang naman sa baryo natin walang sasakyan. Sasamahan ko kayo hanggang bayan. May kakilala akong nagmamayari ng sasakyang pwede nyong rentan. Bahala na kung saan kayo makarating. Ang importante ay makalayo kayo sa lugar na ito. Sa totoo lang, hindi naman ako natatakot. Pero pinilit ako ng dalawa kong kasama. Kaya naman, nakiisa na lang ako sa gusto nilang mangyari. Wala kaming inaksayang oras. Umalis din kami kagad. At syempre, dala ko ang medalyon ni Haring David. Dinala rin ni Lolo Bianong ang kanyang latigo, pati na rin ang 2 panlatigo na ginawa niya para kina Jennifer at Tonet. Mabuti na rin ang nakahanda kung sakaling may makasalubong nga kaming mga aswang at manananggal. 1 oras din, mahigit, bago kami nakarating sa bayan. At pinuntahan nga namin yung kaibigan ni Lolo Bianong na may-ari ng isang van. For rent naman pala talaga ang sasakyang yon. Kaya hindi namin nadatnan yung taong pakay namin, kundi ang asawa niya. Ang sabi sa amin ay meron daw inihatid, kaya maghintay na lang daw kami sa kanyang pagbabalik. Anak nang, paano yan? Hanggang anong oras po tayo maghihintay? Wala naman tayong magagawa kundi ang maghintay dahil wala na tayong ibang mapupuntahan. Ang kaso, hindi po natin alam kung anong oras darating ang hinihintay natin. Paano po kung matuntun tayo rito ni Nikolay? Kakaumpisa pa lang ng kanilang ritual. 3 oras yun, kaya mababa pa ang panahon natin. Tunay ngang nakakainip ang maghintay, lalo na kung hindi mo alam kung darating pa nga ba ang iyong hinihintay. Halos 2 oras pa uli ang lumipas bago dumating ang hinihintay naming sasakyan. Sasama ako sa inyo. Tayo na! Bilisan natin! Saan naman po tayo pupunta, Lolo? Sa Roa City. Mas ligtas tayo sa syudad. Makakarating po ba tayo ron sa takdang oras? Hindi ko alam. Pero may 1 oras pa tayo. Kaya malayo pa rin ang ating mararating. Malayo ang destinasyong aming pupuntahan. Pero pinakiusapan namin ang driver na bilisan ang pagmamaneho at kung sakaling hindi pa rin kami makarating sa target naming oras, ay malayo pa rin ang aming mapupuntahan kung mabilis ang takbo ng aming sasakyan. Pero sa kasamang palad ay biglang huminto ang aming sinasakyan pagkalipas ng kalahating oras na paglalakbay. Nasiraan kami sa gitna ng kalsada. Mekaniko rin naman ang driver ng sinasakyan namin, kaya sinikap niyang kumpuniin ang nasira niyang sasakyan. Lumipas pa ang 20 minuto ay hindi pa rin naayos ang sasakyan. Paano yan? Na-stranded na tayo dito. Malayo pa po ba tayo sa pupuntahan natin? Malapit na. Siguro 10 minuto na lamang kung hindi tayo nasiraan. Sayang naman, malapit na pala tayo.
Di bale, konting tiyaga na lang. Pero pasado 3:00 na po eh. Tapos na po ang ritual. At malamang, alam na nilang tumakas tayo. Malayo na narating natin. Kaya hindi nila tayo basta-basta matutuntun dito. At kahit paabutan nila tayo rito, ay hindi pa rin tayo dapat matakot. Dahil naniniwala akong ililigtas tayo ng medalyon ni Haring David. 5 minuto pa uli ang lumipas ay naayos din ang aming sasakyan kaya nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Malapit na sana kami sa aming destinasyon ngunit bigla na namang huminto ang aming sasakyan. Hindi dahil sa kami ay nasiraan kundi dahil may nakaharang sa kalsadang aming dinadaanan. Nakita ko agad si Nikolay sa gitna ng kalsada kasama ang maraming aswang. At nang mapalingon ako sa aming likuran, ay meron ding mga aswang na nakatayo at sinakop ang buong kalsada. Maging sa magkabila ang gilid ng kalsada ay meron na ring mga aswang. At nang ako ay tumingala, ay isang katerbang manananggal ang lumilipad sa buong paligid. Wala na kaming matatakasan dahil napapaligiran na kami ng mga aswang at manananggal. Hanggang sa nagsalita si Nikolay na isa na ring aswang. Saan kayo pupunta? Akala niya siguro matatakasan niyo ako. Kaya humanda kayong lahat. Dahil ito na ang inyong katapusan. Walang hiya ka, Bianong. Ginago mo ko. Kaya ikaw ang uunahin ko. Lumabas ng sasakyan si Lolo Bianong. Dala ang kanyang latigo. Takot namang nakasiksik sa sulok ng van sina Jennifer at Tunet. Ako naman ay sandaling nag-isip kung lalabas na rin ba ako para lumaban. Hindi ako natatakot sa inyo. Halika, lumapit ka sa akin at ikaw ang papatayin ko. At sa palagay mo ba, natatakot ako sa hawak mong latigo? At bakit mo piniling lumaban sa anyong tao? Gayong mas malakas ka naman kung ikaw ay magiging aswang. Dahil tinalikuran ko na at isinumpa ko ang pagiging aswang. At kung mamamatay ako ngayon, ay mas gugustuhin kong mamatay ako bilang isang tao. Sige, sinabi mo, kaya matutupad ang iyong kagustuhan. Sinenyasan ni Nikolay ang ilan niyang tauang aswang at sinalakay nila si Lolo Bianong. Pero buong tapang na lumaban si Lolo Bianong, lumalatay sa katawan ng aswang ang bawat hagupit ng latigo niya. Ilang minuto pa ay 5 aswang kagad ang kanyang napatay. Kaya naman, mga manananggal naman ang inutusan ni Nikolay na sumalakay kay Lolo Bianong. Pero katulad ng nangyari sa 5 aswang, ay 5 manananggal din ang napatay ni Lolo Bianong. Magaling, Lolo Bianong. Pinapahanga mo ko. Pero hanggang kailan ka naman kaya tatagal? Matanda ka na at amoy lupa. O ano? Kaya mo pa ba? Bakit hindi ikaw ang humarap sa akin? Huwag kang duwag! Huwag kang utos ng utos sa mga tauhan mo! Hindi ako pumapatol sa matanda at amoy lupa na katulad mo. Pero sige, pagbibigyan kita. Halika at ipakita mo sa akin kung hanggang saan ang tapang mo. Lumapit si Lolo Bianong kay Nikolay at hinagupit niya ito ng latigo. Pero parang baliwala lang kay Nikolay ang bawat hagupit kahit gaano pa ito kalakas. Sige pa, Lolo Bianong. Sige pa! Dahil nakikiliti ako! Tuloy-tuloy ang paghagupit ni Lolo Bianong hanggang sa siya ay mapagod at mapahinto. Ibang klase ka talaga, Nikolay. Grabe! Ang kunat ng balat mo! Tapos ka na ba? Kayang pa ba, tanda? Sayang ang katapangan mo dahil wala kang pakinabang. Kaya ngayon, tatapusin na kita! Sige, gawin mo! Patayin mo na ako dahil nagsisisi na ako sa mahabang panahong naglingkod ako sa isang demonyo na katulad mo! Ah, ganon. Kung ganon,
Ipapalasap ko sa'yo ang pagiging demonyo ko! Hinawakan ng kanang kamay ni Nikolay ang leeg ni Lolo Bianong at iniangat niya ang matanda. Malapad ang kamay ni Nikolay kaya halos masakop ng kanyang mga daliri ang leeg ng matanda. Piniga niya ito ng buong higpit at nalagutan ng hininga si Lolo Bianong at bumagsak sa lupa. Hindi na ako nakatiis kaya lumabas na ako ng sasakyan. May mga aswang na biglang sumugod sa akin. Kaya nagliwanag ang hawak kong medalyon at inihagis ko yun sa kanila katulad ng dati kong ginagawa. Mabilis ang pagkilos ng medalyon kaya sa loob lang ng 5 segundo ay 10 aswang kagad ang bumulugta at nawalan ng buhay at kusa uling bumalik sa aking kamay ang medalyon. Mga manananggal naman ang sunod na sumalakay sa akin at inihagis ko rin sa kanila ang aking mahiwagang medalyon. 10 manananggal naman ang napugutan ng ulo sa loob din ng 5 segundo. At dahil sa kanilang nasaksihan, ay napatigil ang iba pang mga aswang na manananggal. Nag-alangan silang sumalakay. Ano? Bakit kayo natigilan? Natatakot ba kayo? Sumalakay kayo na sabay-sabay at wala na siyang magagawa! Akma na sanang lalapit at muling sasalakay ang iba pang aswang at manananggal. Pero binalaan ko sila. Sige! Sumalakay kayo! At titiyakin ko mapupugutan din kayo ng ulo kung sino man ang sunod na sasalakay! Hindi kayo sasantuin ng hawak kong medalyon! Natigilan ang mga aswang at manananggal. Nakiramdam sila kung sino ang sunod na sasalakay. Pero walang sino man sa kanila ang nagtangka dahil sa takot. Hindi ko na sila hinintay na muling sumalakay sa akin. Kaya inihagis ko na sa kanila ng buong lakas ang aking medalyon. Mabilis at isa-isang bumulugta ang mga manananggal at mga aswang. At sa pagkakataong yun, ay nasa 30 mga aswang at manananggal ang bumulugta. Kaya naman, lalong natakot at napaatras ang iba pang mga aswang at manananggal. Ang iba naman ay lumipad na palayo dahil sa sobrang takot at ganun na lang ang pagkadismaya ni Nikolay. Hayop ka, Jestoni! Ihagis mo sa akin ang medalyon at dudurugin ko yan sa aking mga palad! Sige! Sinabi mo eh! Heto! Saluin mo! Inihagis ko kay Nikolay ang medalyon at nasalo niya ito. Hinawakan niya ng 2 kamay. Bagamat nanginginig ang kamay niya, ay napaglabanan niya ang puwersa ng medalyon at napigil niya ito. Namangha naman ang kanyang mga alagad at nabuhayan sila ng pag-asa. Ano pang ginagawa niyo, mga gunggong? Patayin niyo na ang hudas na yan! Wala na magagawa ang medalyon na inyong kinatatakutan! Sige na! Sugurin niyo na siya! Dahan-dahang lumapit sa akin ng mga aswang at napapikit na lang ako at nanalangin. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Iligtas niyo po ako mula sa kamay ng mga halimaw na to. Sa inyo lang po ako nagtitiwala at umaasa po ako sa inyong himala. Alam kong dininig kagad ng Diyos ang aking panalangin dahil pagkatapos kong manalangin ay biglang lumakas ang hangin at halos matumba ako sa sobrang lakas nun. Kaya napaupo na lang ako. Lalo pang lumakas ang hangin kaya natangay ang mga lumilipad na manananggal. Unti-unting umangat ang medalyon kaya umangat din si Nikolay dahil ayaw niya itong bitiwan. Tumaas sila ng tumaas hanggang malagpasan nila ang pinakamataas na poste ng kuryente. Lalo pang nagliwanag ang medalyon at nasilaw na si Nikolay dahil sobrang liwanag. Maya-maya pa ay biglang kumidlat kasunod ang isang napakalakas na kulog. At sa muling pagkidlat ay tinamaan si Nikolay at wala ng buhay na bumagsak sa lupa. Maging ang mga manananggal na nilipad ng hangin ay tinamaan din ng kidlat at nasunog. Nagkawatak-watak at naging abo
ang kanilang mga katawan na tinangay ng hangin. Maging ang ibang aswang ay tinamaan din ng kidlat at bumulagtang sunog ang katawan. Ang iba namang natitirang aswang ay tumakbo at tumakas. Biglang naglaho ang liwanag na nakita ko at nawala na rin ang malakas na hangin. Lumapit ako sa binagsakan ni Nikolay at nakita ko ang sunog niyang katawan. Sa wakas ay natapos din ang kanyang kasamaan. Maya-maya pa ay lumapit sa akin sina Jennifer at Tonet at nagyakap kaming tatlo ng maigpit. Tuwang-tuwa kami dahil napagtagumpayan namin ang laban, pero nalulungkot din kami dahil wala na si Lolo Bianong na nagbuwis ng buhay. Samantala, hindi ko na alam kung saan napunta ang medalyong nagsalba sa aming buhay dahil bigla rin itong nawala na para bang bula. Marahil ay tapos na ang misyon ng medalyong yon na kinasangkapan ng Panginoong Diyos para sugpuin ang kasamaan. Pagkatapos naming ipalibing si Lolo Bianong, ay bumalik na kami ng Maynila at babaunin namin ang karanasang yon na nagpatatag sa aming pananampalataya. Isang araw ay muli kong binuksan ang lumang baul dahil nagbabaka sakali akong mayroong pang ibang sagradong bagay ang naroroon. At laking gulat ko dahil nang buksan ko ang lumang baul ay bumungad sa aking harapan ang mahiwagang medalyon ni Haring David. Hindi na ako magtatanong kung bakit napunta uli yun doon at aabangan ko na lang kung ano ba ang aking susunod na misyon gamit ang medalyon ni Haring David.